Magandang araw po sa inyong lahat at sa inyo rin po, Kabanong. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Morel. Nais kong ibahagi ang karanasan ko noong nagsasama na kami ng long-time girlfriend ko. Nakatira kami sa Nueva Ecija noon. Hindi pa gaanong mahirap ang pamumuhay noon dahil mababa pa lamang ang bilihin. Kaya naman malakas ang loob ko na ibahin na nga si Celine. Total, maayos naman ang kitaan ko noon sa pagpipinta. Isa po pala akong pintor. Hindi naman sa nagyayabang ako pero maraming nakaka-interes sa mga obra ko. Dahil na rin sa pagpipinta, nakapagpatayo ko ng sarili naming bahay ni Celine. Wala naman akong problema sa asawa ko. Mabait siya, masipag, matalino at madiskarte sa lahat halos ng bagay. Halos lahat na kasi nang hahanapin ng isang lalaki sa babae, inilagay na ng Diyos kay Celine. Maganda ang pagsasama namin, hanggang sa pumasok na nga sa eksena ang mga biyenan ko. Nagkataon pa kasi na yung bahay namin ay malapit lang din sa bahay nila. Mahal, ano ba yung mga magulang mo? Kapag pumupunta rito parang kanila tong bahay eh. Hindi man lang nagsasabi sa akin, magugulat na lang ako pag gising ko nandyan na pala sila. Ramdam ni Celine ang inis ko base sa muka. Patagal ko nang sinasabi kay Celine na sa tuwing may pupunta sa bahay, magpapaalam muna sa akin. Marami kasi akong art na hindi ko pa nailalabas sa exhibit na ayaw ko munang ipakita sa iba. Pero yung mga biyenan ko, sobrang tigas ng muka. Wala silang pakialam kung magagalit ako. Basta-basta na lang din silang nakuha ng kape tapos iiwan lang ang baso sa lamesa. Pasensya ka na, mahal ah. Sinabihan ko naman sila na huwag silang ganun eh. Pero ewan ko ba, ganun pa rin eh. E anong gagawin natin dyan? Nawawala na tayo ng privacy minsan dahil sa kanila. Alam mo, mabait akong tao si Lynn, di ba? Pero ayaw kong mapuno dahil ayaw kong makapagsalita ng hindi maganda sa kanila. Nilapitan ako ni Celine at tinawakan niya ako sa pisngi. Mahal, kalma ka lang, okay? Nakakainis na kasi. Hindi nila ginagalang yung pamamahay natin. Sige na, pagsasabihan ko na lang ulit sila. Huwag ka na may stress. Marami ka pang ipipinta, di ba? Pagsabihan mo yung mga magulang mo ha. Kapag ako talaga naubos ang pasensya ko, marami silang maririnig na hindi nila magugustuhan. Sige na, ako nang bahala, okay? Sinukbit na ni Celine ang bag niya sa kanyang balikat. Oras na kasi ng pasok niya sa trabaho. Nagtatrabaho siya bilang waitress sa kilalang resto sa bayan. Aalis na ako. Kalma ka lang ha. Akong bahala mamaya pag uwi ko. O sige, mag-ingat ka ha. I love you. I love you too. Naglakad na si Celine palabas ng malawak naming bakuran. Pagsakay niya, bigla namang lumitaw sa gilid ng pintuan ng kaibigan kong si Roger. Mula nang lumipat kami ng Nueva Ecija, si Roger lang ang nag-iisang naging kaibigan ko. Morel! May sasabihin ako. Oh, hotdog? Wala na kaming hotdog, no? Hindi yun. Salad? Wala rin. Hindi ako nandito para sa pagkain. Ano ka ba? Nandito ako para magbigay ng liwanag sa iyong karir. Umupo ako sa sofa namin at nagdikwatro. Oh, ano naman yan? Pre, may alam akong art exhibit sa bayan. Marami raw pupuntang mayayaman dun. Sa susunod na buwan gaganapin. Pero kapag napili daw yung gawa mo, may chance ka na kausapin ng mayayaman para magpagawa ng painting. O di ba? Masigurado na ang kliyente sa ganun. Aba, ayos nga yan ah. Pero saan mo ba yan nalaman? Inilabas ni Roger ang kapiraso ng papel at saka ipinakita sa akin. Nakalagay doon ang mga detalye kung papaano makakasali sa art exhibit na yon. O sige na pre, sumali ka na. Alam kong magaganda gawa mo eh. Mas magaling ka pa nga sa iba kaya mas malaki ang chance mo na mapili dun. Tumayo ako, tinapik sa balikat si Roger. Kaya the best ka talaga eh. Hindi ka lang basta kaibigan. Para na rin kitang business partner. At ang business partner ay may sahod din syempre. Uy, syempre naman no. Ano, bukas larga tayo para mag-register. Isip ko na rin ang obra mo ha. O sige.
Papaalam na lang ako kay Mrs. Nag-apir pa kami ni Roger dahil pareho kaming nagkakasundo sa usapan namin. Umupo siya sa gilid at huminga ng malalim. Iniba niya ang usapan. Ay, siya nga pala pre. Galing ba rito yung biyenan mo kaninang madaling araw? Mga bandang 3:00? Ha? Nagising kasi ako kaninang madaling araw. Naisipan ko bumili ng makakain kasi nagutom ako eh. Tapos, parang natanong ko si Aling Portia na naglalakad ng mabilis. May hawak-hawak siyang plastic ata yun. Hindi ko alam kasi tulog na kami nun eh. Tanong ko lang may nawawala ba sa gamit nyo? Baka kasi baka may ninakaw sila sa bahay ninyo. Sumandal ako sa sofa at sandaling napaisip. Wala namang nawawala rito sa bahay. Maliban na lang sa kalahating plastic namin ng bawang. Yun lang. Baka kasi Aling Portia yung kumuha. Natawa ko sa sinabi niya. Kung talaga kasing malikot ang kamay ng biyenan kong babae, bakit naman bawang ang pagkakainteresan niya? Seryoso, nanakawin niya yung bawang? Malay mo, yun yung nakita ko eh. Tapos, nawawalan din naman kayo ng bawang. Di parang konektado. Napakawalang iya naman ng biyenan ko kung nanakawin niya pa yung bawang na yun. Ay ang mura lang nun sa palengke. Alam mo, wala talaga akong tiwala sa mga biyenan mo. Lalo na dyan kay Aling Portia. Parang kahit nakikita mo araw-araw parang ang dami pa rin bagay na hindi mo malalaman sa kanya. Ikaw Roger nagiging malalim ka na Baka naman sobra lang tayo nag-iisip. Oo, galit ako sa kanila. Pero hindi ko sure kung tama bang isipan na ninanakawan nila ako. Ang gusto ko lang naman kasi wag silang makialam. Ewan ko, hindi naman ako kasali sa pamilya nyo pero nai-stress din ako Wag mo na kaming isipin Wag mo nang isipin yun. Teka, may ginagawa ka ba? Wala, ikaw meron? Wala rin. Tara, gawa tayo. Sira ulo. Yayayain lang naman sana kitang mag-inom sa tabi ng bilyaran Natapos ko na lahat ng gagawin ko Tara! Libre mo naman, di ba? Bilis mo talaga pag libre. Bago ako lumabas ng gabing yon, ay inayos ko na muna lahat ng ginagamit ko sa pagpipinta. Siniguro ko ring malinis ang mga sala. Kakaunti pa lang ang tao noong mga sandaling pumunta kami ni Roger sa maliit na bar. Simpleng bar lang yon. Para siyang bakuran lang din na may lamesang maayos na nakapila. Pumwesto kami sa bandang dulo na halos kadikit na ng bakod. Habang naghihintay kami ng order naming alak at pulutan, napatingin ako sa kabilang lamesa. May 3 lalaki na naroon. Ang isa roon ay direktang nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung ano ang dahilan kabanong, kung kilala niya ba ako o kung may gagawin siya sa aking masama. Kaya naman, sinabi ko kagad yung kay Roger. Kilalang basagulero noon si Roger sa lugar namin. Kaya kampante akong walang gagalaw sa akin na iba. Pre, tingnan mo yung lalaking yun Kanina pa tingin ng tingin dito Kilala mo ba yan? Sandaling sinuri ni Roger ang mukha ng lalaki. O kilala mo? Hindi. Sus, akala ko naman kilala mo. Para kang timang. Gusto mo ba lapitan ko? Kausapin ko lang. Wag na, gagawa ka pa ng eksena Di, sabihin mo lang, lalapitan ko kaagad yan. Wag na nga. Tara, mag-inom na lang tayo. Hindi na lang namin pinansin ng lalaki. Pagdating ng order namin ay sinimulan na rin naming lumaklak. Tamang kwentuhan lang kami ng kung ano-ano. Naubos na namin ng 1 bote pero yung lalaki nakatingin pa rin sa amin. Partikular sa akin. Sa puntong yon, medyo nainis na si Roger. Nakainom na rin kasi siya kaya mas malakas ang loob. Tumayo si Roger. Tumayo rin ako para 2 kaming lalapit. Pero tumayo rin ang 3 lalaki at lumabas ng bar. Sinundan namin yon hanggang sa makarating kami ng kalsada kung saan may nakaparadang mga kotse. Hoy! Hoy! Huminto ang 3 at mapungay mga matang tumingin sa amin. Kanina ka ba tingin ng tingin May problema ba tayo? Hindi nagsalita ang lalaki.
Tikom lang din ang bibig ng dalawa nitong kasama. Kapag sinuntok ko mo nga nito, tanggal ang tutulin nito eh. Parang bingi eh. Dahil sa patuloy na pananahimik ng tatlo, mas lalong nanggalaiti na si Roger. Nagulat na lang ako nang bigla niyang suntukin ng lalaki. Pero mas nagulat ako nang salagi ng lalaki ang kamao ni Roger. Nanlaki ang mata ko nang ibalibag niya si Roger na parang bato lang. Mga nasa 10 metro yatang tinalsik ni Roger. Napanganga ko at hindi makapaniwala. Maskulado si Roger pero parang papel lang siya sa lalaki. Tandaan mo, sa akin mapupunta si Celine. Hindi ako nakapagsalita, pero naguluhan ako sa sinabi niya. Hindi ko kasi talaga siya kilala at malamang hindi rin naman siya kilala ni Celine. Kaya malaking palaisipan talaga sa akin noon kung sino siya. Sumakay na ang 3 lalaki sa sasakyan. Pag-alis nila ay saka ko lang naalala si Roger. Nakahawak siya sa balakang niya. Langyang mga yon. Tao ba yon? Ngayon lang ako nakatagpo ng ganun ah. Ang lakas niya pre. Tumilapon ako eh. O baka lasing lang ako. Pero hindi. Iba talaga pre. Oo, nakita ko yun. Hindi normal yung layo ng pagkakabalibag sa'yo. May araw din sa akin yan. Kapag hindi na ako nakainom, puputok nguso niyan sa akin. Magulo ang utak ko noong umuwi na kami sa amin. Nahimasmasa na kami noon dahil sa ininom naming kape. Habang nasa sofa ay iniisip pa rin namin ang nangyari. May tao ba talagang kayang gumawa nun? Meron naman oh. Pero dapat payat yung ibabalibag. Eh hindi naman ako payat pre. Tingin mo, superhero kaya yun? Superhero pinagsasabi mo. Kakanood mo yan ng Captain Barbell eh. Ay, ayan na natin yun. Baka sa sobrang taranta niya lang kaya ang lakas niya. May tawag dun eh. Adrenaline rush ba yun? Oo, pero mukha namang di siya natatarante. Wala siyang kaimu-emosyon eh. Huminga na lang ako ng malalim. Mga ilang minuto lang ang lumipas at umalis na rin si Roger. Mag-isa na lang ako sa bahay noon dahil umaga pa ang uwi ni Celine. Ikinandado ko na ang pinto sa sala at umakyat na rin ako sa taas. Diretso higa ako kaya naman agad akong kinapitan ng antok. Nagising ako madaling araw na dahil nakaramdam ako ng pagkabagot. Nagising ako ng madaling araw dahil nakaramdam ako ng gutom. Bumaba ako sa sala para sana magluto ng noodles. Pagbukas ko ng ilaw, may napansin akong parang imahe ng tao na nakatayo sa labas ng bintana. Hoy, sino ka? Walang tumutugon. Kinukusot-kusot ko pa ang mata ko kasi akala ko namamalikmata lang ako. Pero nandun pa rin ang imahe. Lumapit ako para kumpirmahin kung anino lang ba yon ng halaman. Nabigla ko nang bigla yung gumalaw at umalis sa tapat ng bintana. Putya! Dali-dali akong pumunta sa kusina at kumuha ng mahabang kutsilyo. Lakas loob akong lumabas ng bahay. Nakaamba ang kutsilyo habang marahan akong naglalakad patungo sa gilid ng bahay namin. Sinasabi ko sa'yo, tatara ko talaga sa'yo ito kung sino ka man. Nagpatuloy ako sa paglapit. Medyo maliwanag dahil binuksan ko ang ilaw sa paligid ng bahay namin. Wala akong nakikitang tao, pero nagtatayuan ang mga balahibo ko sa mga hindi maalamang dahilan. Kung talagang matapang ka, magpakita ka sa akin. Isang kakaibang tunog ang narinig ko. Napalingon ako sa kabilang banda ng bahay namin. Nanggagaling ang tunog na yon mula sa likod bahay. Wala akong sinayang na pagkakataon, Kabanong. Mabilis akong nagpunta doon. Pero ang unang bumungad lang sa akin ay mga tambak naming gamit. Ayaw mo talaga magpakita ha? Sige lang. Maglalakad pa sana ako nang biglang may lumabas sa likuran ng drum. Lumundag yung papunta sa mga kapunuan. Madilim sa parting yon kaya nalito ako nung una kung ano yon. Basta, para siyang palaka ng mataas tumalon. Pumunta ako sa likuran ng drum. May nakita kong isang kabiyak ng lumang tsinelas doon. Kaya nakumpirma ko sa sarili ko na tao ang lumundag. Tama, tao.
Napailing ako ng kontra-inquiry ng sinabi ko. Tao? Ganun kataas tumalon? Hindi eh. Kumuha ko ng flashlight sa loob at tinutukan ng puno. Wala na akong nakita roon. Palagay ko ay nakaalis na ang nilalang na yon. Ano kaya yun? Ay nako, makapasok na nga lang ulit. Bumalik na lang ako sa loob at nagluto ng noodles. Hindi na mawala-wala sa isip ko ang nangyari. Mahirap na akong makatulog kaya hinintay ko na lang na makauwi si Celine. Mahal, natulog ka ba? Sinalubong ko siya sa pinto na makauwi na siya. Nakatulog naman, maaga lang ako nagising tapos hindi na ako nakabalik ng tulog. Okay. O sige, sabay na tayo mag-almusal. Kahit pagod sa trabaho ay nagpresenta pa rin si Celine na magluto ng kakainin namin. Ugali na kasi talaga niya yon. Maalaga siyang tao. Isa sa mga nagustuhan ko sa kanya ang pagiging maasikaso. Nang nasa pagkainan na kami, bigla namang dumating ang mga biyenan ko. Parang gumuho ang napakagandang umaga ko noon. Makita ko pa lang ang mukha ni na Tita Portia at Tito Fidel. Sirang-sira na ang mood ko. Pumasok sila kaagad nang hindi man lang nagtatanong kung ayos lang. Umupo sila sa harapan namin ni Celine. Ma, Pa, kapag nagpupunta kayo dito, pwede magpaalam naman kayo kay Morel. Respeto lang din sa privacy namin. Nakakaya sa tao eh. Bakit? Kasal na ba kayo? Hindi pa naman ah. Kaya kahit anong oras, pwede kami pumunta rito para alamin kung ayos ka lang. Pa, malaki na po ako. Kaya nga po kami bumukod para masanay kami sa buhay ng kami lang. Paano naman kami makakapaganda bilang mag-asawa niyan kung lagi kayong nandito? Celine, anak, huwag mong minamasama ang pagpunta namin ng tatay mo. Hindi na namin magagawa ito kapag wala na kami. Ma, inuulit ko, wala pong problema na nandito kayo. Basta magsasabi kayo sa amin. Hindi yung basta-basta na lang kayo papasok at gagalaw ng mga gamit. Hindi naman kami magtatagal ngayon eh. May gusto lang kaming sabihin ng mama mo. Sa day off mo, sumama ka sa amin. Kaarawan ng anak ng kumpare namin. Gusto ka nilang makita. Umubo ako para bumuelo. Mawalang galang na po. Pero may lakad po kami nung araw na yun eh. Hindi po siya makakasama. Pwede namang sa ibang araw na lang kayo umalis. Makakapaghintay pa naman yan eh. Yung birthday, isang beses isang taon lang yon. Sino po ba yung may birthday at bakit kailangan nandun si Celine? Mahirap ba intindihin na nauna na kaming nagbalak na umalis sa araw na yon? Ganyan ba ang gusto mong mapangasawa, Celine? Walang modo? Sandali, Ma. Pa, hindi ako makakasama. May lakad kami noon at hindi yung pwedeng ipagpaliban. Huwag niyo na pong ipilit dahil makakaproblema lang tayo eh. Bakit kasi ikaw ang pinili ng anak namin eh? Kasi mabuti po akong tao. Kayo ho ba? Hinawakan ako ni Celine sa kamay para pakalmahin. Alam niya na unti-unti na akong naiinis. Sige na, aalis na kami. Hindi ko makakalimutan ang umagang ito. Mas pinili mo pa ang lalaking yan kaysa sa mga magulang mo. Padabog na umalis ang dalawa kong biyanan saka lumabas ng pinto. Napapailing na lang ako sa sobrang inis. Kung hindi ko lang siya biyanan, baka isa na sa kanila ang napilayan ko. Parang mga walang pinag-aralan yung mga magulang mo ha. Kakainis talaga. Sorry ah. Ay nako, nawala na akong ganang kumain. Tumayo ako at nagtungo na lang sa banyo. Hindi na kami nakapag-usap ni Celine. Hinayaan ko na lang siyang makapagpahinga. Habang natutulog naman siya ay umalis kami ni Roger para makapag-register na ako sa exhibit. Maswerte namang may nakuha pa akong slot. Hapon na nang pauwi na kami. Pahirap ang makasakay noon dahil na rin sa ilang driver na nag-aalsa sa bayan. Naglalakad lang kami sa gilid ng kalye. Medyo malapit na rin naman kami sa barangay namin. Mula nang maglakad kami, ay napapansin ko na si Roger na madalas lumilingon sa likuran. Para bang may hinahanap siya. Oh, anong meron? Kanina ka pa hindi mapakali dyan.
Hindi mo ba nararamdaman? Kanina pa parang may nakasunod sa atin eh. Ay nako Roger, pwede ba? Kung mananakot ka, sana'y hinintay mo munang lumubog yung araw. Hindi naman ako nananakot eh. Sinasabi ko lang naman ang nararamdaman ko. Eh ano bang nararamdaman mo? Parang may nasunod nga, kulit mo oh. Eh baka naman epekto yan ng pagbalibag sa inong lalaki. Ano yun? Nakalog yung utak ko? Pwede rin naman. Ay, yaman mo na nga. Nagpatuloy na kami sa paglalakad. Sinubukan kong pakiramdaman ang sinasabi ni Roger, pero wala naman. Pagpasok namin sa bungad ng barangay, may sumalubong na kagad sa aming dalawang tanod. Ako ang kailangan nila at nagtaka naman ako kung bakit. Pre, ano naman ang ginawa mong kasalanan? Aba, ewan ko sa mga ito. Teka, ano bang kailangan nyo? Pinapatawag ka ni Kapitan, kakausapin ka lang sandali. Nagkatinginan kami ni Roger. Sumama naman ako ng mapayapa dahil alam ko namang wala akong ginagawang masama. Kalmadong nagbabasa ng magazine si Kapitan nang pumasok kami sa opisina niya. Nakiusap ako na wag nang palabasin si Roger at pumayag din naman siya. Sige, maupo kayo. Kap, alam ko pong 2 taon pa lang ako rito sa barangay natin pero Kap, wala po akong ginagawang katarantaduhan. Tumawa si Kapitan at tinapik ako sa balikat. Ano ka ba naman? Hindi naman kita pinatawag kasi barumbado ka. Nandito ka dahil may gusto akong malaman. Gustong malaman? Ano po yung Kap? Kanina lang, may pumunta rito. Mag-asawa sila, buntis ang babae. Ang sabi nila, meron silang nakitang nilalang sa likod ng bahay nyo na tumalon papunta sa puno. Alam nyo, ang inala nila aswang yon. Nagtayuan ng mga balahibo ko sa narinig ko. Hindi agad ako nakapagsalita. Alam mo kasi, naniniwala ako sa aswang Matagal na ako rito. At marami na kaming naengkwentro mga aswang pero hindi ko sigurado kung meron pa rin. Maliwanag na kasi ang lugar natin. Hindi gaya noon na talahiban pa. Ngayon, kahit magkakalayo ang bahay, may mga poste na ng ilaw. Kaya gusto ko malaman sa iyo kung ikaw ba, alam mo ba ang bagay na yon? Pre, aswang ka ba? Yan ang problema natin ngayon. Yung mag-asawang nandito kanina, hinala nila, isa sa inyo ng asawa mo ang aswang. Aswang ka nga ba? Kap, hindi ako aswang. Mas lalong hindi rin ang asawa ko. Sa totoo lang Kap, nakita ko rin yung nilalang na sinasabi nila. Pero hindi ko alam na aswang pala yun. Basta nung una nakasilip siya sa bintana namin Lumabas akong may dalang kutsilyo. Tapos ayun, lumundag siya papunta dun sa mga puno. E di, wala sa inyong dalawang aswang. Wala talaga Kap. Pexman, mamatay man tong kasama ko. Wag ganon, bakit naman nadamay ako dyan? Napahawak sa baba si Kapitan. Huminga ng malalim habang napapaisip. Naniniwala naman ako sa iyo pero sino naman kaya yon? Nakapagtataka kasi, binata pa ako nung huling may aswang na namataan dito. Kap, ibig bang sabihin nito, may aswang na naman sa barangay natin? Base sa sinasabi ng kaibigan mo, meron talaga. Pero wag na muna kayong maingay sa iba ha. Mag-iimbestiga ako. Yun lang naman. Ako nang bahalang magsabi sa mag-asawa. O sige, makakalis na kayo. Lumabas na kami ng barangay. Balisa ako noon dahil hindi ko talaga inaasahan na aswang pala talaga ang nakita ko. Walang iya. Kanina pa tayo magkasama pero hindi mo man lang sinabi sa akin yung tungkol sa aswang. Ngayon ko lang din naman nalaman na aswang talaga yun Lintik talaga Kailangan ko na umuwi sa bahay. Dapat masabihan ko si Celine para makapag-ingat siya. Uy, sandali! Halos tumakbo na ako pabalik ng bahay namin. Sakto naman nakagigising lang ni Celine noon habang nagkakape sa sala. Napatayo siya nang bigla kaming dumating ni Roger. Gulat na muntikan pang matapon ng kape. Oh, ano ba nangyari? Mahal. Silin, Mare, aswang ka ba? Sa lubong ang kilay niyang sumagot. Ha? Aswang ako?
Hindi, joke lang. Mahal, may aswang daw dito sa area natin. Mag-ingat ka palagi tuwing aalis ka ha. Gusto mo ba, hatid na lang kita palagi? Hindi na muna ako magpipinta. Mabantayan lang kita. Parang bruhang kumamot-kamot si Celine sa buhok niya. Sandali, huminaong ka. Ano pa? Nang makabuelo na ako, ay ikinuwento ko kagad sa kanya ang mga nangyari. Halong reaksyon ang natanggap namin mula kay Celine. Hindi rin siya makapaniwala. Iniisip niya pa nga nung una ay niloloko ko lang siya. Kaya nga kapag uuwi ka, huwag kang uuwi ng madilim pa ha. Magpaumaga ka na. Kung totoo nga yung aswang na yan, bakit dito siya natambay sa atin? Di naman ako buntis. Sa katunayan, yung kasunod na bahay, doon ang may buntis. Ewan ko. Nabubuang na ako kakaisip dyan eh. Ikaw ang mag-ingat dito, mag-isa ka lang dito. Tumingin ako kay Roger. Alam na kagad niya kahit hindi ko pa man sinasabi. Sasamahan ko si Murel dito, ayos lang ba? Ayos lang naman. Basta walang magiinuman ha. Kawawa naman tong tropa ko Baka mabaliw, tapos aswang ang ipinta. Pagsapit ng alas 7, umalis na rin ng bahay si Celine. Inihatid siya ng tatay niya sa sakayan kaya kahit na papaano, medyo nakampante naman ako. Samantala, nasa painting room naman ako kasama si Roger noon. Nagpipinta na ako noon para sa isasabak ko sa exhibit. Sigurado ka ba na yan ang ipipinta mo? Aswang talaga? Di kaya masabihan kang weirdo? Malawak ang art pre. Wala silang pakialam kung ano ang gusto ng artist. Ganun ba yun? Pero teka, maiba tayo. Kumusta na pala yung biyenan mo? Hindi ko pa sila opisyal na biyenan no. Salot na sila sa buhay ko Biyenan mo na rin yun. Nagsasama na kayo ni Celine Hindi ko sila matatanggap na biyenan. Lagi silang humaharang sa mga gusto kong gawin namin ni Celine Mga pakialamero. Nakatutok lang ang mata ko noon sa pinipinta ko. Habang si Roger naman ay nanonood lang sa likuran habang dinadaldal ako. Madaling araw ko na natapos ang pinipinta ko. Napatagal ako masyado dahil talagang detalyadong ginawa ko. Sa lahat ng obra ko, ang pintadong aswang lang ang talagang nahirapan ako. Tulog na si Roger noong mga sandaling yon. Nakanganga na siya sa gilid habang nakahiga sa sahig. Naawa naman ako kaya nagkusang loob na lang akong magluto na makakain. Sa kasagsagan ng aking pagluluto, naramdaman ko na naman na parang may umaaligid sa labas. Pilit kong binabaliwala yon. Sinasabi ko na lang sa sarili ko na baka napapraning lang ako. Pasipol-sipol pa ako habang hinihintay na maluto ang noodles. Mga ilang sandali lang ay napatigil ako sa pagsipol nang maramdaman kong may tao sa likuran ko. Kita ko ang anino. Isa siyang lalaki. Nawawalan ako ng lakas ng loob na humarap nun. Sobrang kinikilabutan ako. Nakita ko nakasabit na kutsilyo. Kinuha ko yon at saka humarap sa kung sino man yon. Uy, Roger! Si Roger lang pala. Nakapikit siya at nagbababa ng zipper. Sira ulo ka. Hindi dito yung CR, no? Sinampal ko siya para tuluyang magising na sa katotohanan. Gagi, pasensya na. Akala ko CR Grabe, kakaiba ka pala managinip. Akala ko aswang ka Doon sa kanan yung banyo, no? Bilisan mo. Napapailing na lamang na naglakad si Roger patungo sa direksyon ng banyo. Ako naman ay pinagpatuloy ko na lang ang pagluluto. Hindi ko na pinabalik sa tulog si Roger noon para may kausap ako. Hindi rin kasi ako dinadalaw ng antok. Masyadong okupado ng aswang ang utak ko. Sa sala namin kinain ng noodles. Nasa kalagitnaan kami ng kwentuhan nang biglang may kumatok sa pintuan. Oh, ako na nagluto Baka naman pwedeng ikaw na magbukas. Ay, magbubukas lang, takot pa. Paano kung aswang yan? Wala akong pakialam, no? Papangahan ko pa siya. Tumayo si Roger. Marahan niyang binuksan ang pinto.
Nagulat ang tanod sa labas ng ambaanyo ni Roger ng suntok. Ay, sorry boss. Sorry. Kala ko aswang eh. Tumayo ako at lumapit. Bakit to? Anong kailangan nyo? Pinapadaan kami ni Kapitan dito. Pinapatanong kung ayos lang ba kayo rito. Kung wala raw bang aswang na nagpaparamdam. Wala pa naman. Huwag kayong maglala, may telepono kami. Tatawag kami sa barangay kapag may aswang na. Umalis na rin ang mga tanod. Okay Talagang inuugali nilang kumustahin tayo rito Seryoso talaga si Kapitan, no? Ibig sabihin, hindi talaga biro yung mga aswang. 20 minutos matapos umalis sa mga tanod, naririnig ko na naman ang kakaibang tunog. Ramdam ko ang pagtayo ng mga balahibo ko. Otomatikong pinagpawisan ako ng malamig. Hindi ko na magawang magtapang kagaya ng una. Para bang nagkaroon ng daga ang dibdib ko. Ako bahala. Tara, tingnan natin kung ano yun. Kanya-kanya kaming kuha ng pamalo. Dinampot ko yung baseball bat na nakasabit sa pinto. Habang si Roger naman ay dinampot ang tubo na bakal. Pagpunta namin sa likuran ng bahay ay wala kaming nakita. Tiningnan ko ang likuran ng mga drum pero wala rin. Pre, sa likuran ng drum, diyan ko nakita yung aswang. O tara, balik na lang tayo. Takot yatang mabigwasan yung aswang na yun eh. Hindi pa kami humahakbang ay narinig naming tila may humahagik-hik sa taas. Marahan kaming napatingala sa bubungan. Nakita namin doon ang 2 tao, isang babae at isang lalaki. Hindi man namin makita ng klaro ang muka, alam namin na aswang ang 2 yon. Napako ang tingin ko roon. Sandali akong hindi nakagalaw. Namalayan ko na lang na binatunan ni Roger ng bato ang 2 sa taas. Nagpulasan sila. Gumapang sila pababa at saka sumuot sa mga halamanan patungong kagubatan. Aswang yun, di ba? Malamang. Bago pa may mangyaring masama sa amin ay bumalik na kami sa loob ng bahay. Tatawag sana ako sa barangay pero laking gulat namin nang putol na ang linya ng telepono. Hindi pa ito putol kanina, di ba? Ibig sabihin, nakapasok sila rito. Tara, puntaan natin sila, Kapitan, para mahuli na yung mga aswang na yan. Lumabas kami ng bahay. Nakarating naman kami ng ligtas sa barangay at nasabi namin ang nangyari. Tinipon ni Kapitan ang mga tanod. Bumalik kami sa amin. Sinuyod namin ang buong area pero wala na kaming nakitang aswang. Mga bakas na lang ng pagkaluskos ang mga nakita namin sa bubong. Ilang oras ding nagbantay sila Kapitan pero wala silang napala. Kaya bumalik na lang din sila sa barangay. Kinandado na lang namin lahat na pwedeng mapasukan. Hindi naman na nagparamdam ang aswang na yon. Nanatili na naman akong gising hanggang sa sumapit na ang umaga. Kaso nga lang, tinamaan naman ako ng lagnat. Hindi ko alam kung dahil yon sa sobrang takot dahil nakaharap namin ng aswang. Kahit pilitin kong matulog ay hindi ko magawa. Aswang kasi ang napasok sa isipan ko. Mga dakong 7:00, dumating na si Celine. Umuwi na rin muna si Roger sa kanila. Akala ko noon ay makakapag-usap na kami ni Celine. Gusto ko sanang magpaalaga sa kanya. Ang kaso lang, dumating na naman ang mga biyenan ko. Diretso pasok na naman sila at agad na kinausap ni Celine. Anak, dala namin ang susuotin mo para bukas. Napatigil na naman kami sa kinakain namin dahil sa kanila. Susuotin? Bukas na ang sinasabi kong kaarawan ng anak ng kumpare namin. Sasama ka. Kung hindi ka sasama, anong gagawin mo rito? Baka hanggang bukas may sakit ng lalaki na yan. Nakangisi sa akin si Tito Fidel. Nagtataka ako kung papaano niya nalaman na nilalagnat ako. Hindi naman ako mukhang may sakit. Mukha lang akong bagong gising. Mahal, nilalagnat ka ba? Hinawakan niya ang leeg ko. Naku, may lagnat ka nga.
kumain ka na para makainom ka na ng gamot. Hindi na matutuloy ang lakad niyo bukas dahil may sakit siya. Kaya sumama ka na lang sa amin. Naka-oo na kami kay kumpare. Dapat kompleto na tayong magpamilya. Sandali lang ho paano kung ayaw ko? Anong gusto mo? Maiwan si Celine at gawin mong taga-alaga sa'yo? Bakit hindi? Magiging asawa ko naman yan. Relax lang. Lagi na lang kasing umiepal Wala ba kayong sariling buhay? Yun ang pakialaman ninyo. Abay walang modo ka palang. Lumabas na kayo! Labas! Ayaw niyong lumabas? Sinuntok ko ng malakas ang lamesa. Napatayo silang tatlo, maging si Celine ay hindi rin makapaniwala. Sige na, Celine! Sumama ka na sa kanila. Halatang halata naman na gustong gusto mo rin sumama Huwag na tayong umalis. Total, may sakit naman ako. Pero mahal, Pagpapahinga muna ako, sige na. Hindi naging maganda ang timpla namin ni Celine noon. Malas ko pa dahil inapoy ako ng lagnat. Inalagaan naman ako ni Celine, pero kinabukasan din, kinailangan niya muna akong iwan. Sumama kasi siya sa mga magulang niya. Pinayagan ko na kasi sabi ni Celine, yun na raw ang huli. Day off naman niya kaya bahala na siya sa buhay niya. Habang nagsasaya si Celine sa party kasama ang mga biyenan ko, hindi naman ako mapakali sa higaan. Ayaw mawala ng lagnat ko. Mabuti na lang talaga, nandun si Roger. Kakagaling lang niya kay Kapitan noon. Pagbalik niya, may daladala na siyang bala ng baril. Oh, para saan yan? Lunakin mo, sabay sumigaw ka ng Darna. Ano nga? Ito naman Masama pakiramdam ko ayaw ko makipaggaguhan. Ito naman, sungit mo. Etong bala daw na ito, pangontra daw to sa aswang. Kung aswang ang dahilan kung bakit ka nilalagnat, itali mo raw ito sa tagiliran mo, sabi ni Kapitan. Mawawala raw yung lagnat mo. Itinali sa akin ni Roger ang balang yon. Humilata lang ako sa kama habang siya naman ay naghahanda ng kakainin namin. Makalipas lang ang halos kalahating oras, naramdaman ko na unti-unting nawawala ang taas ng lagnat ko. Bumabalik na rin sa normal ang temperatura ng katawan ko. Namamangha ako sa bala na itinali sa akin. Hindi ko alam kung anong meron doon pero parang may kapangyarihan ito na makapagpagaling ng sakit na dulot ng aswang. Sabi sa iyo effective daw yan Ano, okay ka na? Oo. Medyo okay na. Hindi na ako nilalamig. Pre, pasensya ka na. Dapat si Celine ang gumagawa niyan Inabot sa akin ni Roger ang isang mangkok ng sopas. Ayos lang pre, ano ka ba? Isipin mo na lang, asawa mo ko tapos tatawagin kitang my lovey-dovey cutie pie. Sira ulo. Anong oras na ba? Mag-aalis 10 na ng gabi, no? Napailing ako at tumupo. Sa ganung oras dapat nakauwi na si Celine. Nag-aalala ako na baka hindi na siya pabalikin ng mga biyenan kong masamang damo. Pre, paano kung... Kung ano? Kung yung mga biyenan mo pala yung aswang? Nabuga ko ang sopas na kinakain ko noon. Hindi ko alam kung bakit at paanong naisip ni Roger yon. Kahit na buwisit ako sa dalawang matandang yon, hindi ko nakita ang anggulo na yon. Pre, ano ba yung pinag-iisip mo? Umupo si Roger sa kabilang parte ng kama. Kasi pre, tingnan mo Una pa lang, ayaw na sa'yo ng mga yon, di ba? Feeling ko, kaya kayo inaaswang dito Kasi gusto ka nang mawala ng mga biyenan mo. Pre naman, kung sila ang aswang, bakit ngayon lang sila nangangaswang? Kasi dati pre, di ba nasa Maynila ako? Maraming tao sa Maynila. Hindi ka pa ba napaisip? Pinilit nila tayo magpunta rito sa Nueva Ecija. Kahit kaunti lang ang mga tao dito. Tapos, mas malapit pa sa kanila. Naalala ko nung unang taon nyo rito Lagi kang nagre-reklamo na nawawalan kayo ng bawang. Hindi kaya sinasadya ng mga biyenan mo na itapon yung mga bawang kasi allergic sila sa bawang? Yung kwento mo rin sa akin noon na
may pusang itim na laging nagpapakita sa'yo? Hindi mo ba naiisip na baka aswang yon? Tapos kagabi, nagpakita sa'yo yung dalawang aswang para lagnatin ka. Para hindi kayo matuloy ni Celine sa lakad ninyo. Tapos, di ba, alam ni Mang Fidel na may sakit ka kahit hindi mo naman sinasabi? Sige nga, isipin mo. Paano nangyari yun? Nabitiwan ko ang hawak kong kutsara at natulala ako sa mga narinig ko. Lahat ng sinabi ni Roger ay may punto. Lahat ng yon ay hindi ko napansin. Masyado kasi ako nakafocus sa galit at inis ko sa kanila. Baka kaya ngayon ka lang nila inaaswang kasi sinabi mo sa kanila na pakakasalan mo na si Celine. Gagi, kung aswang ang mga biyenan ko, edi aswang din si Celine. Napabuga ng hangin si Roger. Yun lang. Hindi pwedeng aswang ang mga biyenan ko. Hindi pwedeng maging aswang si Celine. Pero pre, hindi sa nilalasong ko utak mo ha. Kasi pre, tagal ko nang napapansin yung kakaibang kilos ng mga biyenan mo. Lagi ko silang nakikitang nasa labas kahit madaling araw na. Sige, kung hindi ka kumbinsido, alamin lang natin ang totoo. Puntahan natin ang bahay nila kapag nasa okasyon pa sila. Doon, baka may mga malaman pa tayo. Kailangan ba talaga nating umabot sa ganito? Para naman to sa katatahimik na kalooban mo eh. Para na rin malaman natin kung sino talaga yung aswang na yan. Kung hindi sila, di goods. Pero kung sila, pre, kailangan mong ihanda ang sarili mo. Maraming magbabago kapag nagkaganon. Wala kaming sinayang na pagkakataon ni Roger. Kahit na medyo nahihilo pa ako ay lumabas rin kaagad kami. Walking distance lang naman ang bahay ng mga biyenan ko mula sa amin. Kaya naman nakarating kaagad kami roon. Tahimik ang paligid pero hindi payapa ang nararamdaman ko. Pagkakita ko lang sa bahay ng mga biyenan ko, may bigat na akong nararamdaman. Yung kasi ang unang punta ko ron. Ayaw na ayaw kasi akong papuntahin doon nila Tia Portia dati. Ayaw ko rin naman kasi sa kanila kaya wala akong ideya kung anong uri ng bahay meron sila. Nakalak ang pinto ng bahay nila. Pumunta kami sa gilid kung saan may malaking bintana na salamin. Nang nasa harapan na kami ay nagulat ako sa ginawa ni Roger. Uy, bakit mong binasag? Baliw ka! Wala namang ibang daan, dito lang eh. Paano kung may makakita sa atin? Bulilyaso tayo. May nakita ka bang kapitbahay? Wala, di ba? Oh, huwag ka na mabahala. Ano ba? Ayaw bang malaman kung ano ang totoo? Siyempre gusto, no? Tara na. Dahan-dahan kaming dumaan sa bintana para hindi kami masugatan. May dala ka bang pang-ilaw? Ha? Akala ko ba ikaw may dala? Ay nako, di bali na nga lang. Kumapaka pa kami sa nilalakaran namin hanggang sa makarating kami sa likuran ng pinto. Ito, ilaw. Agad na nagliwanag ang sala. Dali-dali kaming tumakbo paakyat ng hagdanan. May nakita kagad kaming kwarto doon. Sa unang pinto ay sinubukan namin buksan. Hindi nakala kaya nakapasok kami. Pangkaraniwang kwarto lang naman ang nakikita namin. Tiningnan din namin ang pangalawang kwarto pero normal na kwarto lang din naman. Ang ipinagtataka ko lang, wala man lang akong nakitang larawan ni Celine sa bahay nila. Pre, wala naman eh. Baka naman masyado lang tayong nag-iisip. Langya naman oh, nasakit ulo ko pre. Hindi talaga pre, iba talaga pakiramdam ko. Bumaba na lang kami sa sala. Napapailing ako at dismayado dahil wala namang kaming napala. Sige pre, iwan mo na lang ako rito. Mag-iimbestiga lang ako. Sasabihin ko sa iyo kapag may nahanap na akong... Para mo naman sinabi na wala akong kwentang kaibigan eh. Tingin mo kaya kong iwan kita rito? Napapaisip ka rin no? Na baka aswang talaga sila kaya ka nag-aalala. Ay, ewan ko. Teka, may pintuan pa rin sa kusina oh. Lumingon din doon si Roger. Isang itim na pinto kasi ang misteryosong naroon. Sa lahat ng kusina na nakita ko, yun lang ang nakita kong may pinto. Ibig sabihin lang, may silid pa roon. Lintik,
Nakalak! Makailang ulit pa naming pinihit ang doorknob pero hindi na talaga kaya. Alam ko na, teka lang. Naghanap ako ng matigas at mabigat na bagay sa kusinang yon. Buti na lang ay nakakita ako ng maliit na gasol na wala ng laman. Maraming beses kong hinampas ang doorknob. Gamit yon. Hanggang sa tuluyan na nga yung nawasak. Oh, bukas na. Basic. Dahan-dahan naming itinulak ang pinto. Kinapa ko ang pindutan ng ilaw sa gilid. Pagliwanag ng silid, kulang na lang ay malaglag ang pangako sa sobrang pagkagulat. Parang malaking altar ang silid na yon. Maraming kandilang walang sindi ang nasa paligid. Ang carpet na nasa sahig ay kulay itim na may mga simbolong hindi maintindihan. Ang mas nakakakilabot pa roon ay sa bawat sulok ng kisame ng silid ay may 4 na bungo ng tao na nakadikit. Ito na yung sinasabi ko sa'yo. Lumapit si Roger sa tapat ng mga kandila. May dinampot siya roong upos na larawan at pinakita niya sa amin. Bala ka nang iligpit ng mga biyenan mo, oh. Ayaw nilang ikasal ka sa anak nila. Lumapit din ako at kinuha ko naman ng isang parang album. Pagbuklat ko, may mga lumang larawan doon. Mga imahe ng karahasan. May larawan doon ng babaeng wala ng buhay habang may nakasampang aswang sa ibabaw. At tuling nakapukaw ng atensyon ko ay ang isang larawan na maraming magkakasama. Parang bago lang ang larawan na yon. Parang 1 taon pa lang ang nakakalipas nang i-develop yon. Magkakilala na kami ni Celine nung panahon na yon. Sa katunayan, nasa Nueva Ecija na kami. Nakita ko sa larawan si Tita Portia at Tito Fidel. May mga kasama silang mga nakapormal din gaya nila. Pero napatingin ako sa isang lalaki na nasa bandang gilid ng larawan. Pre, tingnan mo, parang pamilyar sa akin tong isang to. Eh di ba yan yung lalaking nakaaway ko sa bar? Yan yung bumalibag sa akin ng malayo. Tiningnan ko ang sulat na nasa likuran. May nabasa akong nakasulat na mga bagong henerasyon ng aswang, Nueva Ecija. Kinabahan kaagad ako dahil doon. Anong ibig sabihin? Aswang nga itong lalaking ito? Kilala niya si Celine, pare? Eh baka diyan nga sa lalaki sila nagpunta. Kailangan na nating umalis. Kailangan kong kunin si Celine sa kanila. Napatigil ako sa pagsasalita nang maramdaman naming nakabalik na ang mga biyenan ko. Nataranta kami ni Roger. Dali, patay mo yung ilaw. Wag, malalaman nila na may tao. Alam na nila kasi bukas ang ilaw. Bahala na. Nagmamadali kaming tumakbo papunta sa bintana. Sa pagmamadali naming makalabas, sumabit ang binti ko sa bubog. Nasugatan ako pero tinakpan agad ni Roger ang bibig ko. Umago muna kami sa madilim na parte sa gilid ng bahay. Naramdaman naming nakapasok na ng bahay ang mag-asawa. Nalooban tayo. May nakapasok dito magnanakaw. Hindi tayo nalooban na magnanakaw. May pumasok dito para alamin kung ano ang sikreto natin. Wasak na ang doorknob ng pinto sa kusina. May nakalam ng aswang tayo. At sino naman sila? Si Morel. Naamoy ko ang amoy niya rito sa loob ng bahay. Pumasok siya rito at baka nandito pa siya sa atin. Hindi pa siya nakakaalis. Naaamoy ko pa ang dugo niya. Dumapa na kaming dalawa ni Roger para mas lumapat pa kami sa dilim. Maya-maya pa, naramdaman naming dumungaw na si Tio Fidel sa bintana. Pero dahil madilim, hindi niya nalaman kung naroon ba kami. Morel, alam kong nandito ka pa. Kapag nahanap kita, hindi na kita bubuhayin. Hindi mo pwedeng ipagkalat ang tinatago namin. Portia, iabot mo sa akin ng kasera nang magkaalaman na kung nandito sila sa... Ha? Napatigil si Tito Fidel nang may narinig silang tawag sa labas ng bakuran nila. Nang sumilip kami, nakita namin sila kapitan. Nagro-ronda pala sila sa oras na yon. Sinalubong na mga biyenan ko sila kapitan at kinausap. Magandang gabi, kapitan. Ano bang may paglilingkod namin mag-asawa at napasadya yata kayo rito? Mang Fidel,
Nag-iikot kasi kaming mga tropa. Ronda-ronda. Ganon. May natanggap kasi kaming tip na may aswang daw na sa barangay natin. Gusto lang naming malaman kung ayos lang ba kayo rito. Wala naman po bang umali-aligid sa inyo? Nako, ayos lang naman ho kami. Habang nagdadaldalan sila ay sinamantala na namin ang pagkakataon. Palihim na kaming naglakad papunta sa halamanan. Lumusot kami roon at wala na kaming pakialam kung saan kami tatagos. Buti na lang talaga dumating sila, Kapitan. Ulog ng langit! Pagkarating namin sa kalsada, umikot lang kami pakabila para makabalik sa bahay. Nung mga sandaling yon, hindi ko nararamdaman ng pagod dahil sa kaba at taranta. Wala akong ibang gustong mangyari kundi ang iligtas si Celine. Mukhang wala pa rin ang asawa mo, pre. Tanaw na namin ang bahay namin pero iba ang kutob ko. Nang makarating kami roon ay hindi ko na dinatnan si Celine. Sa sobrang inis ko ay nasipa ko pa ang pinto. Buwisit! Saan ko hanapin yun? Hintayin na lang natin. Nakauwi na yung mga biyenan mo eh. Pauwi na rin yun. Kalma! Relax ka lang. Wala pang 10 minutong naghihintay kami sa bahay. Nakita naming may pumarada ng kotse sa tapat ng bakuran namin. Lumabas sa kotseng yon si Celine. Agad na nag-init ang ulo ko nang makita kong may lalaking umaalalay sa kanya. At mas lalo pa akong nanggalaiti nang makita ko ang mukha ng lalaki. Siya ang nakaaway ni Roger sa bar. Dali-dali akong lumapit. Tinapik ko ang kamay ng lalaki na nakahawak sa siko ni Celine. Hinigit ko agad si Celine at bahagyang inilayo roon. Ang kapal ng mukha mong idikit ang kamay mo sa balat ng asawa ko, ha? Baka mapapangasawa. Hindi pa kayo kasal, no? Kasi sa akin siya ikakasal. Kahit itanong mo pa sa biyanan mo. Ikakasal? Sa'yo? Gago ka ba o tulig ka? Teka nga, magsitigil nga kayo. Mahal, hinatid lang ako ni Garen dito dahil wala na masakyan pa uwi. Walang namamagitan sa amin, okay? Wala akong pakialam kung may namamagitan sa inyo o wala. Ang mahalaga sa akin ay mailayo ka sa lalaking yan. Delikado ang buhay mo riyan. Celine, kung ganyan na makakasama mo sa buhay, kabahan ka na. Hindi normal mag-isip yan. Celine, aswang ang lalaking yan. Sa sinabi kong yon ay nakita kong nagbago ang reaksyon niya. Para siyang kinabahan na ewan. Mahal, anong sinasabi mo? Kilala mo ba si Garen? Siya yung dinaluhan kong may kaarawan. Huwag kang gumawa ng kwento, ha. Pwede kitang kasuhan dyan. Ngumisi ako sa kanya at mas lumapit pa sa kanya ng bahagya. Kasuhan? Makakasuhan mo pa kaya ako kapag nakita mo itong nakatali sa akin? Tinas ko ang damit ko at pinakita sa kanya ang nakataling bala ng baril sa bewang ko. Walang ano-ano ay dumistansya si Garen. Napansin kong makailang ulit siyang napalunoklaway ng dahil sa kaba. Mahal, takot ang mga aswang sa bala ng baril na kulay ginto. Tingnan mo yan, oh. Parang mababaliw na sa takot. Hindi makapaniwala si Celine. Napakapit na lang siya sa braso ko dahil doon. Lumapit naman si Roger sa amin na may dala ng pamalo. Mare, totoo sinasabi ni pare. Hoy ikaw, aswang. Di ba binalibag mo ko nung nakaraan? Ngayon mo ako palagan, ano? Hindi na makalapit ang lalaking si Garen. Bago ito umalis ay nag-iwan pa ito ng pagbabanta sa akin. Tandaan mo, sa akin lang ikakasal si Celine. Dahil kung hindi, magsisisi siya. Hoy, baliw ka na. Iba na tama ng utak mo. Umalis ka na rito bago ka paabutan nila, Kapitan. Nagmamadaling sumakay si Garen sa sasakyan. Umarurot ito palayo. Samantala, dinala ko kagad si Celine sa loob ng bahay. Wala nang ano-ano, pinag-impake ko na siya bago pa kami mapuntahan ng mga magulang niya. Saan naman tayo pupunta? At teka, ipaliwanag mo muna sa akin kung ano nangyayari. Alam ba nila mama at papa na aalis tayo? Hindi nila pwedeng malaman, Celine. Hindi. Bakit hindi? Mga magulang ko pa rin sila. Hindi pwedeng umalis na lang tayo ng... Aswang ang mga magulang mo! Para bang may dumaan na anghel dahil bigla na lamang binalot ng katahimikan ng paligid. Nababasa ko sa mga mata ni Celine ang labis na pagkalito.
Alam ko rin na hindi sa ganoong paraan ay mahihiwalay kagad siya. Alam kong hindi ka maniniwala pero mahal, hindi normal ang mga magulang mo. Gusto ka nilang ikasal sa mga aswang din, kaya kailangan nating umalis. Ano bang kalokohan to? Kanina si Garen, ngayon naman sila mama at papa. Sino sa susunod? Si Roger? Napatunayan ko na naman na aswang si Garen, di ba? Pero hindi mo napatunayan na aswang ang mga magulang ko. Wala nang sapat na panahon para patunayan pa. Maabutan nila tayo rito at kukunin ka nila. Habang nagtatalo kami ni Celine, bigla kong hinawakan ni Roger sa balikat. Hinila niya ako palayo kay Celine. Pre, aswang mga biyenan mo. Ibig sabihin. Napatingin kami kay Celine noong mga sandaling yon. Maging siya rin ay nagtataka. Mahal, sabihin mo nga sa akin, aswang ka ba? Nagsalubong ang kilay ni Celine. Sa inis niya ay binato niya ako ng flower vase. Buti na lang ay nakailag kagad ako. Kayo bang dalawa nagdodroga? Kanina sila mama at papa. Ngayon ako naman. Ano pa, Morel? Napapaliw ka na ba? Hindi ako makapagsalita dahil hindi ko alam ang sasabihin ko. Pare, totoong sinasabi ni pare na aswang ang mga magulang mo. Pumunta kami kanina sa bahay nila. May nakita kaming kwarto kung saan nakalagay ang lahat ng tinatago nila tungkol sa aswang. Naisip lang namin na kung aswang sila, edi aswang ka rin dahil magkadugo kayo eh. Oo, sige. Sabihin na nating aswang sila mama at papa. Kahit hindi ko pa napapatunayan. Pero hindi ako aswang. Paanong hindi nga? Magulang mo sila eh. Hindi ko sila tunay na magulang. Ha? Ano, mahal? Hindi mo sila tunay na magulang? Matagal nang patay ang mga magulang ko dahil sa holdapan sa bayan noong 10 taon pa lang ako. Sila papa at mama ngayon, sila ang kumupkup sa akin. Sila ang nagpalaki sa akin at tinuring akong anak. Sobrang saya ko noon kasi nagkaroon ako ng bagong pamilya. Tapos, pagbibintangan nyo lang sila na aswang? Ampun ka? Seryoso? Sa tagal na natin magkakilala at magkasama, ngayon mo lang sinabi sa akin? Sorry. Palagi akong sinasabihin nila mama at papa na huwag kong sasabihin ang tungkol doon kahit kanino. Kahit pa sa'yo. Pero magiging asawa mo na nga ako, di ba? Wala ka pa rin tiwala? Mas pinakinggan mo pa ang mga magulang mo na hindi ka naman talaga nila tinuring na anak? Hindi yan totoo, no? Napatingin kami sa pintuan ng may magsalitang boses na ginang doon. Totoo ang sinasabi ng nobyo mong hilaw at bansot na pisot. Mama? Nasa gilid ni Tita Portia ang asawa niyang si Tito Fidel. Kitang-kita sa mukha ni Tito Fidel ang galit na parang gusto na niyang pakawalan. Hindi ka namin tunay na anak, kaya hindi ka namin tinuring na anak. Napanganga si Celine. Bago pa man siya umiyak ay hinigit ko siya kaagad palapit sa akin. Inampong ka namin hindi para gawing anak. Inampong ka namin dahil kailangan naming magbayad ng utang. Ipambabayad niyo ako ng utang? Oo, sa mga taon na nakasama ka namin, wala kaming ibang layunin kundi ang maikasal ka para mabayaran ang aming utang. Kailangan mong maikasal kay Garen. Sa ayaw at sa gusto mo. Manahimik ka, tanda! Na mas madilaw pa sa ihi ang ngipin. Napakawalang puso ninyo. Paano nyo nagawa sa isang taong katulad ni Celine na lokohin siya? Gayong puro pagmamahal lang ang pinapakita niya. Mga salo talaga kayo. Mga aswang na walang ginawa kundi mamirwisyo. Morel, wala kang alam. Dahilan para hindi ka talaga maging karapat dapat sa anak namin. Si Garen lang ang pwede sa kanya. Mayaman, matalino at gwapo. Tama na! Paano niyo nagawang lokohin ako sa loob ng maraming taon? Ibig sabihin, lahat ng yon ay pagpapanggap lang na ang pagmamahal na nararamdaman ko sa inyo noon ay puro kaplastikan lang. Minahal ko kayo ng totoo kahit alam kong hindi kayo ang tunay kong magulang. At ang sinabi ninyo ay sinunod ko. Pero bakit? Bakit ganito ang sinukli niyo sa akin? Walang iya. Para ako nasa pelikula. Pasensya ka na, Celine. Pero kailangan mong sumama sa amin. Kailangan yung maikasal. Mahal na mahal ka ni Garen noon pa lamang na bata ka. Ilang taon ang hinintay niya para lang maging karapat dapat ka sa kanya. Bukas na kabilugan ng buwan. Yun ang araw ng kasal. Hindi ako sasama. Ayokong maikasal sa hindi ko kilala.
Si Morel ang mahal ko at hindi si Garen. Oh, ano? Narinig nyo? Ako mahal ni Celine. Hindi kayo at hindi yan Garen na yan. Celine, huwag mong hintayin na masagad ang pasensya ko. Sumama ka sa amin. Ito na ang tamang panahon para suklian mo ang utang na loob mo sa amin. Ayoko! Kung gusto mo, ikaw ang magpakasal kay Garen na yan. Manloloko kayo. Oo, tama. Ikaw na lang magpakasal kay Garen. Para dalawa na ang asawa mo. Tantanan nyo na kami, no? Gusto na namin ng tahimik na buhay. Bigla na lang nagbago ang itsura at boses ng mga biyanan ko. Humaba ang kanilang dila at tenga. Ganon din ang kanilang mga kuko. Walang mamumuhay ng tahimik. Nasa aktong lalapit na si Tito Fidel sa amin pero persahan kong tinanggal ang nakataling bala sa bewang ko. Napatigil silang dalawa at nag-alangan. O di ba Celine? Aswang niya mga yan. Kita mo naman no? Ang papangit. Aswang! Aswang nga kayo! Sinusubukan nilang makalapit sa amin pero dahil sa bala na hawak-hawak ko, para silang naduduwag. Sige, ano? Subukan niyo lumapit. Bakit? Anong gagawin mo? May magagawa ka ba sa aming mga aswang? Wala! Tumawa ng malakas si Tito Fidel. Ganon din si Tita Portia pero tumigil agad dahil naubo. Sige pre, tumakas na kayong dalawa. Ako nang bala sa dalawang kulubot na ito. At sino ka namang kutong lupa ka? Kaya mo bang mabuhay kung aswang ang katapat mo? Dami mong daldal tanda. Wala akong pakialam kung aswang ka. Matanda ka pa rin. Mas malakas ako sa'yo. Ha? Nagulat na lang kami nang biglang ninundagan ni Tita Portia si Roger. Pero nakatayo kagad si Roger at nasapak niya sa muka ang biyanan kong babae. Tumabingi ang panganon pero agad din naman tong naayos. Galit na galit si Tito Fidel habang nanlilisik ang mga mata. Ang kapal ng mukha mong idampi ang marumi mong kamao sa magandang mukha ng asawa ko. Ano? Magandang muka? Mas maganda pa yung sabaking niyan eh. Nakipagbunuan si Roger nung mga sandaling yon. Malakas pa rin ang biyanan kong lalaki kahit na matanda na. Talagang iba ang lakas ng aswang kumpara sa normal na tao lang. Habang kaming dalawa naman ni Celine ay nakatingin lang sa pintuan kung saan nakaharang naman si Tita Portia. Pre, ano ba? Tumakas na kayo! Nasa ibabaw ni Roger si Tito Fidel. Pilit nitong dinatakba si Roger sa leeg. Pero dahil masyadong pumapalag si Roger ay nahihirapan ang biyanan kong lalaki. Sanay na sanay sa pakikipagpambuno si Roger. Nakaharang tong isang to eh. Sandali nga lang. Ayaw mong umalis dyan ha? Tinapat ko na naman sa mukha ni Tita Portia ang bala ng baril hanggang sa gumilid na siya. Pre, paano ka? Huwag mo kong intindihin. Kaya ko sarili ko. Matatanda na to. Kahit labag sa kalooban ko na iwan namin si Roger, wala akong nagawa kundi ang sundin na lamang ang gusto niya. Nakalabas kami ng bahay pero si Tita Portia ay parang tangang atras abante na sumusunod sa amin. Natatakot ako. Akala niya makakatakas kayo sa amin. Hindi. Talaga lang ha. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Sige, sumunod ka lang. Hila-hila ko si Celine habang natakbo kami. Kulang na lang ay matanggal na ang braso niya. Malapit na kami sa barangay nang bigla namang lumitaw si Garen sa paligid. Hindi ko alam kung saan siya nanggaling. Basta para siyang kabuting lumitaw. Tita Portia, anong ibig sabihin nito? Akala ko ba wala nang magiging problema? Pasensya ka na, Garen. Ito kasing nobyo niyang epal istorbo. Kung gusto mo, pwede naman nating iligpit yung lalaki na yan para wala nang maging hadlang. Sa sinabing yon ni Tita Portia, nagtindigan na naman ng mga balahibo ko. Makailang beses akong lumingon-lingon sa paligid pero wala akong makitang tao. Nagsisi ako kung bakit doon pa kami sa walang gaanong nadaan-dumaan. Walang iyakang lalaki ka. Masyado kang mapapel ah. Oh, sige, lumapit kayo. Hawak ko itong bala ng baril. Takot mga asong sa bala ng baril, di ba? Ngunit nagulat na lang kaming dalawa ni Celine nang maglabas ng baril si Garen. Di ba? Takot din naman ng mga tao sa baril. Tinutok niya sa direksyon namin ng baril, partikular sa akin. Kung hindi ako makakalapit sa'yo,
di papatay na lang kita sa malayo. Tumawa silang dalawa na parang mga buang. Pero bigla na lang humarang si Celine sa harapan ko. Kung papatayin mo si Morel, isama mo na ako! Tumigil ka! Umalis ka dyan! Hoy Celine, huwag kang tanga. Wala kang mapapala dyan. Ayusin mo ang desisyon mo sa buhay. Wala akong pakialam. Si Morel ang buhay ko. Ganon ha? Kakalabitin na sana ni Gary ng gatilyo nang bigla siyang napaupo. Kasabay noon ang isang putok din ng baril. Nang makita nila ang mga nasa paligid na tanod, agad na pumunta si Tita Portia sa gilid. Aha! Kayo pala mga aswang ha? Umalis kayo rito mga salot! Pinagbabaril nila kapitan sina Tita Portia at Garen. Kahit madilim, alam kong tinamaan sila ng mga bala. Kami naman ni Celine ay gumilid na lang muna. Nang matapos ang putukan, nilapitan nila kapitan ang kinalalagyan ng dalawa. Gamit ang flashlight ay nalaman nilang wala na roon sina Tita Portia. Maraming tama ang dalawang yon. Libutin ang buong paligid. Pati sa barangay, hindi yun makakalayo. Nilapitan kami ni kapitan. Ano? Ayos lang ba kayo? Opo, ayos na kami, Kap. Sakto dating nyo. Akala ko sa langit na kami kakasal eh. Matapos namin doon ay binalikan namin kagad si Roger. Naabutan namin si Roger na sugatan. Maraming dugo ang braso niya dahil sa makailang ulit na pagsalag kay Tito Fidel. Ayos lang ako. Si Mang Fidel, hindi na yung makakalayo. Binigwasan ko ba naman eh. Tumakbo siya nang makarinig ng putok. Gagi ka. Halika, gagamutin namin ang sugat mo. Sige, kami nang bahalang umanap sa mga aswang na nakatakas. Hintayin niyo lang yung inutusan kong kumuha ng first aid. Maraming salamat po, Kap. Nagamot at nalinisan naman agad ang sugat ni Roger. Kami naman ay nakahinga na rin ng maluwag. Pero tulala at balisa si Celine. Hindi pa rin pumapasok lahat sa utak niya ang mga nangyari. Kinaumagahan, may natagpo ang dalawang baboy ramo na patay sila kapitan. May mga tama raw yun ng bala. Hinala namin, ayon ay sina Tita Portia at Garen. Samantalang hindi naman namin natagpuan si Tito Fidel. Gayunpaman, hindi na lang din ipinaalam nila kapitan sa iba ang mga nangyari. May mga nagtatanong at may mga chismis na kumakalat, pero walang kumpirmasyon mula sa barangay. Para yun, hindi na magkaroon ng katatakutan sa lugar namin. Dumating ang art exhibit. Binalandra ko roon ang obra kong aswang. Marami ang nagkagusto. Dahil sa obra ko, namulat ang iba na maaring totoo nga na may aswang. Kaya naman, karamihan sa mga kabahayan ay naglagay na rin ng kanya-kanyang pangontra. Samantala, makalipas naman ng ilang buwan, tuluyan na rin kaming nakasal ni Celine Cabanong. Namuhay kami ng tahimik. Sobrang saya ko dahil bukod sa asawa ko na siya, wala na akong biyana na sobrang epal. Magsasama na kami habang buhay. Ang kinaiinisan ko lang minsan ay si Roger na papasok lang sa bahay para kumain ng hotdog. Ganun pa man, hinahayaan ko na lang. Ang mahalaga na lang sa akin, payapa kaming lahat habang dinarama ang sarap ng buhay. Wakas.